So alam nyo mga sangkay, nagkakagulo po ngayon sa ating bansa dahil po dito sa isiniwalat ni Madriaga. At ngayon, usap-usapan po itong inilabas na impormasyon, mga sangkay, tungkol po sa spy fund ni Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong dito, mga sangkay, paniniwalaan nyo nga ba itong si Madriaga? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito na nga mga sangkay ang titingnan po natin. Kasi nga po, ayon po dito sa report, ayan po mga sangkay, 125 million spy fund ni Sara, ubos daw po sa isang araw. Ayon po ito sa statement ni Madriaga mga sangkay. So, totoo kaya ito mga sangkay, no? Pag-usapan po natin, sabi dito, inamin ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na umakto umano siyang dami ng mga multi-milyong transaksyon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero syempre, ebidensya pa rin po mga sangkay ang titingnan dito eh. Kung totoo talaga yun, kailangan po dyan ng bank account na pinag-transferan ng pera. Kung ano man ang mayroon doon, makikita naman po yung date noon mga sangkay, kung gaano kalalaking pera ang tinatransfer at may pangalan po yun. No? Tingnan po yun. Hindi po pwede kasi magsalita lang na parang, ito yung sinabi niya sa akin eh, ihatid mo tong perang ganito. Diba? Kailangan ng ebidensya dyan. No? Pero yun na nga, kung sakaling totoo ito, talagang delikado po si VP Sara dito. Kaya nga po may option na baka daw po si Basti talaga yung kapalaran ng, kumbaga magiging kapalaran ng pagka-presidente sa 2028 na tatakbo. No? Kasi nakikita po nila na mukhang posibleng manilikado ang political career ng ating vice-presidente. Ngayon, ayon po dito sa hearing ng House Committee on Justice sa impeachment ni VP Sara, sinabi ni Madriaga na nagbukas siya ng bank account upang dito ipasok ang multi-milyong pisong transaksyon umano para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano yun, mga sangkay? Kasi dami account eh. No? Dami account. Pwede pala yun. Gawa ng dami account. Kumbaga, pangalan niyang ginamit. Tapos doon pinapasok yung kasi bagman nga po, mga sangkay, no? Nagbukas siya ng bank account upang dito ipasok ang, so ano yun? Pangalan niya yung ginamit? Nag-waive si Madriaga sa karapatan nito sa bank secrecy. Kaya nagawang busisihin ng committee ang nilalaman ng kanyang bank account. Okay. So ito yung sinasabi ko. Hindi lamang po talaga, kumbaga, sasabihin niya na parang ito ang nangyari, nagpapadala ng pera, maraming pera, sandamakmak na pera, kailangan po talaga ng ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, parang naglolokohan lang po sila dito, mga sangkay, no? Pero ayun na nga po, ayon dito, despite only earning 100,000 to 150,000 from my services to PRRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRRD. Ayon po sa kanya dito, I admit that during PRRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amounts of money. Dagdag pa niya sa kanyang testimonya. Ano kaya makukuha niya dito, mga sangkay, no? Sa kanyang ginawa. Naisip ko lang matindi to Hindi to biro na magsiwalat ka ng ganitong kalaking impormasyon. Kung hindi totoo, mabibisto ka dito Pwede kang mas lalong madiin at madagdagan pa lalo yung kasalanan, mga sangkay, di ba? Malala to talaga. So, ngayon, sabi dito, aniya, ang mga bank account niya sa Makati, Pasig, Pampanga ay ginamit sa mga transaksyon para sa intelligence, operations at money laundering.
Hindi pa nakukuha siguro yung ano, 'di ba, yung sabing cellphone. Kasi meron po yung cellphone, mga sangkay si Madriaga daw, nandun daw po sa korte. At ayon po sa report, mga sangkay, nandun daw po yung mga matitinding ebidensya, pictures, ng mga transaction, mga usapan, mga sangkay, utos. Nandun po mga sangkay sa cellphone. So, ngayon, wala pa po, hindi pa po nakukuha ata ng korte mga sangkay ang cellphone na yun. 3 cellphone daw po ata yun. Gusto nga po ng kampo ni Madriaga na mapakuha na yun para mas malinaw na maisiwalat. Siguro sa part 2 na paglabas ni Madriaga, baka doon na magbukay kayan, no? At ipakita na po yun. Sabi dito mga sangkay, however, sabi ni Madriaga, I have never personally opened these accounts or appeared before the said bank to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operations and for laundering. Paglalahad pa nito. Bigat, no? Ang bigat ng mga paratang, mga sangkay. Tapos sabi pa dito, ilan sa malalaking transaksyon sa kanyang bank account ay 3 magkahiwalay na withdrawal ng 100 million sa isang bangko sa loob sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga na idiniliver niya sa Malacanang. Oh my goodness. Matindi to mga sangkay. Kasabay nito, isiniwalat din nito sa impeachment hearing na hindi totoong ginamit sa loob. Ito matindi na hindi daw totoo na ginamit sa loob ng 11 days ni VP Sara Duterte ang 125 million confidential fund noong 2022. Kundi, ito matindi, hindi pala 11 days, kundi isang araw lang itong ginastos. Winaldas, mga sangkay. Nilustay. Si VP Sara nga po ngayon, mga sangkay, nababansagan na inday lustay ng mga loyalista, mga sangkay ni PBBM. Dahil po dito, ngayon, mas malala pa po kasi 11 days. Hindi naman pala totoo. 24 hours lang pala ito, mga sangkay. A few years later, sabi ni Madriaga, I read from several media reports that the 125 million OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Hindi. 24 hours lang. At ng toka, 100 million mahigit. Ayon kay Madriaga, nagsimula ang kanyang papel sa pagdidispose sa confidential funds ni Duterte nang tawagan siya nito noong December 20, 2022 kung saan inatasan ito na makipag-ugnayan kina Colonel Dennis Nolasco. I don't know, sino ba ito mga sangkay? So ayun, itong ganitong klaseng kabigat na mga akusasyon, kailangan po ng ebidensya. Sabi ko nga, mga sangkay, kapag totoo ito, yari si VP Sara. Kung may ebidensya. Pero kung hindi totoo at walang ebidensya, di ba? Yari ang nag-aakusa. Ganun lang po yun, mga sangkay. Well, kayo, kanino ba kayo naniniwala? Anong stand nyo dito? Ano ang inyong opinion dito? Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. This is Miss Sangkay Janjan. God bless everyone. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.